Malugod namin kayong tinatanggap sa ating pulong ngayong linggong ito, ang midweek meeting ng mga saksi ni Jehovah. Bilang pasimula sa ating pulong, awitin natin ng may sigla ang awit ng papuri sa Diyos na Jehovah, ang song number 39. Gumawa ng mabuting pangalan sa Diyos. Halaw sa Ecclesiastes 7:1. Sa ating pulong, ano ba ang ating pakaabangan? Bueno, sa unang bahagi ng ating pulong, kayamanan mula sa salita ng Diyos, tatalakayin sa atin ang bakit ba sinabi ng Ecclesiastes 7:2 na mas mabuti ang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng handaan. Abangan ang pagtalakay niyan. Pagkatapos, susundan ito ng paghuhukay ng ating mga spiritual na hiyas. Tutulungan tayo nito kung kailan ba natin o kailangan ba nating kausapin ang isang kapatid na nakasakit sa atin o hindi. Ganun din ang susundan nito ng bahagi ng ating mga estudyante na ipapakita sa atin ng iba't ibang mga paraan ng pangangaral sa ating teritoryo. At pagkatapos, ipapaliwanag din sa atin kung ano ba ang ginagawa sa burol at libing ng mga saksi ni Jehovah. At susundan naman ng ating pamumuhay bilang Kristiyano, ang unang bahagi, patitibayin tayo dito, yung ating pag-asa sa pagkabuhay muli. Pagkatapos ay may video tayong mapapanood. At susundan ito ng pag-aaral natin ng Biblia sa kongregasyon sa pamamagitan ng aklat na mga aral mula sa Biblia. So dadako na tayo sa unang bahagi ng ating pulong, kayamanan mula sa salita ng Diyos, pumunta sa bahay ng namatayan. Nang mamatay si Lazaro, naiwang nagdadalamhati ang kanyang kapatid na si Marta at Maria. Kahit na alam nila na bubuhayin muli si Lazaro sa huling araw, talagang napakasakit pa rin ito para sa kanila. Ito po yung mga panahong wala pa yung Panginoong Hesus para buhayin si Lazaro. Paano nila napagtagumpayan ang mga sandaling iyon? Ayon sa Juan 11:19, maraming Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria para makiramay at aliwin sila. Yan ay isang halimbawa sa atin ng Biblia kung bakit marami sa atin ngayon ang nagsisikap pumunta sa bahay ng namatayan para makiramay. Lahat tayo ay makararanas sa sinasabi ng Ecclesiastes 3:4 na panahon ng pag-iyak. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang kahalagahan ng pagpunta sa bahay ng namatayan at kung paano natin sila patitibayin. Umpisahan natin ito sa pagbasa sa Ecclesiastes 7:2. May kikisuyo po ako na subaybayan ninyo ako sa pagbasa. Ecclesiastes 7:2. Ganito po ang sinasabi. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan, dahil iyon ang wakas ng lahat ng tao, at dapat itong isapuso ng mga buhay. Sabi dito, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Ibig po bang sabihin nito, mas nakahihigit yung kalungkutan kaysa sa pagsasaya? Hindi naman. Anong ibig sabihin nito? Pag-isipan nito. Kapag sinabing handaan, ano po yung naiisip ninyo, mga kapatid? Siguro naiisip ninyo, kasal. Anibersaryo ng kasal, o iba pa. Mahalaga ba yung mga okasyon na yan? Oo, mahalaga. Ipinapakita lamang nito na mahalaga rin ang pagpunta sa bahay ng namatayan. Kaya kailangan samantalahin ang pagkakataong ito o maglaan ng panahon para patibayin ang mga namatayan nating kaibigan o kapatid. Ano namang matututuhan natin doon sa sinabi na dapat itong isapuso ng mga buhay? Ipinapakita naman ito na dapat pag-isipan ng mga dumadalaw ang kaiklian ng buhay. Ano pat may isip niya na ang kamatayang nangyari sa bahay na yon ay sasapit sa lahat. Ano yung maaaring epekto nito sa kanya?
Makakatulong ito sa kanya na mamuhay sa mas makabuluhang paraan na may mabuting pangalan sa Diyos, sa halip na basta mamuhay na lang ng walang tunguhin o sayangin ito. So, hindi lang po pala tayo nakakapagpatibay sa namatayan. Napapalahanan din tayo nito na ayusin yung paraan mismo ng ating sariling pamumuhay. Kapag nagpapatibay na tayo, minsan, hindi natin alam kung ano yung sasabihin. Ano yung mungkahi na pwede natin gawin? Sabi dito, mapapatibay mo rin siya kung pag-uusapan ninyo ang magandang katangian ng namatay. Bakit magandang gawin yon? Basahin natin muli ang sinasabi ng Ecclesiastes 7:1. Ganito po ang sinasabi. Ang magandang pangalan ay mas mabuti kaysa sa mamahaling langis, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa araw ng kapanganakan. Oo, pinapakita ng teksto na mas mahalaga ang magandang pangalan o magandang reputasyon kaysa sa mga kayamanan. Kaya kapag kinikwento natin sa kanila ang magandang katangian ng namatay, pinapakita nito na may naiwan siyang magandang reputasyon. Ano ba yung epekto nun sa namatayan? Ang sabi ni William na namatayan ng asawa, mga ilang taon na yung nakalilipas, natutuwa ako kapag kinikwento ng iba ang magandang alaala ng misis ko. Ibig sabihin kasi nun, mahal nila siya at iginagalang. Malaking tulong yon sa akin. Gumagaan ang pakiramdam ko. Sabi naman ng biyudang si Bianca, nakakatulong sa akin kapag nagkikwento sila tungkol sa asawa ko at kapag nakikinig sila sa mga kwento ko tungkol sa kanya. Simpleng kwentuhan lang po pala yung kailangan, pero napakalaking tulong na ito para sa kanila. Ang huli nating pwedeng gawin ay manalangin kasama ng namatayan. Siguradong pinapalalangin natin mismo yung mga namatayan na makayanan nila yung kanilang pinagdadaanan. Pero mahalaga rin po na manalangin tayo kasama nila. Bagamat baka maging mahirap sa atin na gawin yon dahil baka naiiyak tayo o nanginginig yung boses natin kapag nanalangin. Pero isipin na ang taos-puso nating pagsusumamo, alang-alang sa kanila ay makapagbibigay sa kanila ng kaaliwan, gaya ng sabi ni Dalin. Sabi niya, kapag dinadalaw siya ng mga sister, hinihilingan niya silang mag-pray. Madalas silang hirap pagsimula, pero pagkatapos ng ilang pangungusap, lumalakas na ang boses nila. At nakakapanalangin na sila ng taos-puso. Talagang napapatibay ako sa kanilang matatag na pananampalataya, pag-ibig at malasakit. Kapag nagawa natin yan, na ipapakita na mayroon tayong empatya at tayo ay nagmamalasakit sa kanila. Minsan naman, kapag nailibing na yung namatay o mga ilang buwan na ang lumipas at bumabalik na sa normal na buhay ang lahat, baka naiisip nila na okay na yung namatayan. Pero may sinasabi dito na dapat nating tandaan. Sabi, tandaan, madalas na kailangan pa rin ng mga namatayan ang pampatibay mula sa mga kapatid kahit ilang panahon na ang lumipas. Oo, magkakaiba kasi ang pagdadalamhati ng bawat tao. Mayroong ilang taon pa ang lumilipas bago makabangon. Bakit ganon? Maaari kasing makaramdam ng lungkot ang mga namatayan dahil sa anibersaryo, ilang musika, litrato, gawain, o kahit sa isang espesipikong amoy, tunog o panahon. Ibig sabihin lang nun, kahit anong oras ay pwede silang panghinaan ng loob. Kaya mahalaga na lagi tayong nakaalalay sa kanila hanggang sa makabangon sila. Tulad na lang po na makikita natin sa larawan. Yan. Dinalaw ng mag-asawa ang kaibigan nila. Pinapakita ng mag-asawa sa brother yung larawan nila kasama yung asawa niya. Simple lang yung ginawa nila, po. Pero ang punto, talagang naglaan sila ng panahon para masigurong okay lang yung kanilang
kaibigan. At nakita natin na natuwa yung brother. Kapag ginawa natin yan, talagang masasabi ng mga kaibigan natin na nagdurusa yung nakaulat sa unang Tesalonica 3:7. Ano? Makikisuyo po ulit ako. Sabi, kaya naman mga kapatid, kahit nagigipit kami at nagdurusa, napapatibay kami dahil sa inyo at sa katapatang ipinapakita ninyo. Mapapatibay natin sila dahil sa pagiging tapat natin. Yung tapat tayo na aliwin yung mga nagdurusa. Kaya bilang pagtatapos, ano po yung natutuhan natin? Nalaman natin na yung kahalagahan ng pagpunta sa bahay ng namatayan. Ano? Kailangan paglaanan natin ito ng panahon para patibayin sila at nagsisilbi rin itong paalala sa atin na ayusin yung ating paraan ng pamumuhay na may mabuting pangalan sa Diyos. Mapapatibay natin sila kung pag-uusapan natin yung magagandang katangian ng namatay at mananalangin tayo kasama ng namatayan. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang Diyos na Jehovah ay talagang gustong-gusto na tulungan yung mga nagdurusa. At naglaan siya ng paraan kung paano natin siya matutularan. Maraming salamat, Brother Okpimya, sa bahaging yon. Naging malinaw sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng Ecclesiastes 7:2 na mas maganda ang pagpunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay handaan. So, para mapatibay natin ang ating mga kapatid na namatayan. Salamat muli. Ngayon naman ay tiyak na sabik na kayong ibahagi ang inyong mga nahukay na spiritual na hiyas mula sa isang linggong Bible reading natin. Kaya dakuan na natin ang bahaging ito. Gagampanan sa atin ni Brother Gali Gomez. Welcome po mga kapatid sa ating spiritual na hiyas. Pero bago ang lahat, basahin muna natin ang Ecclesiastes 7:20 hanggang 22. Pagsiyuan po natin si Brother Kim Okpimya. Dahil walang taong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa at hindi nagkakasala. Huwag mo ring dibdibin ang lahat ng sinasabi ng mga tao para hindi mo marinig na isinusumpa ka ng lingkod mo. Dahil alam na alam mong isinumpa mo rin ng maraming beses ang ibang tao. Salamat po sa pagbabasa. Ngayon dadako na tayo sa tanong. Paano makakatulong sa atin ang tekstong ito para malaman kung kailangan ba natin kausapin o hindi na ang nakasakit sa atin? Sige po, pasuyo po kay Sister Serdan. Makakatulong po yung tekstong ito para masaalang-alang natin yung pagiging di perpekto ng iba, maging ng sarili rin natin. Kaya kung may nagawa po na di maganda yung mga kapatid sa atin, hindi natin aasahan na sapat na lagi yung alam natin sa totoong nangyari. Pag-iisipan din natin kung sinadya ba niya yung nagawa niya sa atin. Kung tayo rin ba minsan nagagawa rin yun sa iba. O kung ano yung pwedeng mangyari sakaling makipag-usap tayo sa kanya. Magbabati ba tayo o baka lumaki lang yung issue. Makakatulong yung pagsasaisip sa mga puntong to para kahit hindi perpekto, mapakilos pa rin tayo ng pag-ibig na palampasin na lang yung pagkakamali ng iba at makapag-desisyon may kinalaman sa pakikipag-usap sa kanila. Salamat po. Nakuha na po natin ng punto. Dako na tayo sa pangalawa. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Dito po sa harap kay Sister Bansali. Yung tinutukoy po sa 7.3 na paghihirap ng kalooban at malungkot na puso ay tumutukoy po sa paglalaan natin ng panahon sa pag-self-reflect kung talaga bang nailalaan natin ang buhay natin sa mas mahalagang bagay. At kapag na-realize natin na kailangan natin gumawa ng pagbabago, nakakabuti po ito sa puso natin dahil ito yung magpapakilos para gumawa ng mabuting pangalan sa harap ni Jehovah. Salamat po. Dito po kay Sister Arlene Pulido. Sa 7:20, kahit nagkakamali o nagkakasala tayo bilang mga lingkod niya, positibo pa rin ang tingin ni Jehovah sa atin at itinuturing tayong matuwid. Gusto kong tularan ang pananaw ni Jehovah kapag may mga kaibigan o kapananampalataya tayong nakakagawa ng pagkakamali.
gusto nating patuloy silang tignan ng positibo at ituring pa rin bilang mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po. Pasoyo po kay Sister Miranya. Tanda ng pagiging isang mabuting kaibigan yung paggalang sa konsensya ng iba. Kaya sa 7:16, kung magiging respectful tayo at hindi mapagmatwid, na ipapakita nating mahal natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga kapatid. Sa paggawa po nito, natutulungan natin silang ma-exercise yung kanilang kakayahang magpasya base sa mga prinsipyo ng Biblia. Sakaling makita natin kailangan talaga nila ng tulong, iwasang ipadama na dinidiktahan natin sila at na mas tama yung pamantayan natin kaysa sa kanila. Sa halip, bigyang diin kung ano yung pamantayan ni Jehovah. Salamat po. Ito po kay Sister Barin. Sa Ecclesiastes 7:29 po, isa po itong paalala sa akin na mahalaga po yung palaging pagsusuri sa sarili at pagkonsulta kay Jehovah sa panalangin kapag gumagawa ng desisyon. Kasi tutulong po ito para hindi ako maging padalos-dalos at maiwasan po yung hindi kinakailangang problema. Sino po? Dito kay Sister Gumapas. Napalalahanan po ako dito sa Ecclesiastes 7:16 and 20 na iwasan ang pagiging perfectionist at magkaroon ng makatwirang expectation sa sarili. Kapag makatwiran tayo, ma-handle natin ang mga bagay-bagay na may confidence at may iwasan ang labis na hatulan o maliitin ang sarili kapag nagkakamali. Hindi rin tayo dapat matakot na subukan yung isang bagay na gusto nating gawin para kay Jehovah dahil lang sa takot na mag-fail kasi ito po yung pipigil sa atin sa pagsulong. Salamat po. Ito po kay Sister Ira. Dito po sa Ecclesiastes 7:15, pinapalalahanan po ako nito na ang buhay po ay hindi palaging patas ayon sa pamantayan ng tao. Minsan po, yung mga tapat at matuwid ay nagdurusa o maagang namamatay habang mga masama ay tila umuunlad. Kahit na nakakalungkot ito, itinuturo po nito na dapat po akong magtuon ng pansin sa pagpapaligaya at paglilingkod kay Jehovah kaysa po ikumpara yung aking sarili sa iba. At bukod din po ito, pa rin po ko nitong patibayin yung pagtitiwala ko na nakikita ni Jehovah ang lahat at sa kanyang perpektong panahon, gagantimpalaan po niya ang mga matuwid at aalisin ng mga masama. Salamat po. Sino po? Kay Sister Chu. Soyo po. Sa 7:8, mas mabuti po ang wakas kaysa sa simula. Tulad ng paglubog ng araw habang ito'y tumatagal, lalong nagiging matingkad at makulay ang kalangitan. Gayon din po dapat ang mga Kristiyanong katangian natin. Habang tumatagal, hindi ito dapat nag-fade o nababawasan ng kulay. Bagkos sa tulong ni Jehovah, habang tayo patuloy na lumalagos sa pananampalataya at pag-ibig, mas lalo po itong nagiging maliwanag at kapansin-pansin sa paningin ng iba. Salamat po. Sino po? Pasoyo po kay Sister Delgado. Nagustuhan ko po yung Ecclesiastes 8:11-13 kasi minsan kapag nakikita natin yung kawalang katarungan, talagang nadidismaya tayo. Pero ina-assure sa atin dito na kahit mukhang nalulusutan ng masasama, yung consequence ay yung bagay na ginawa nila, pinapatibay tayo dito na mananagot pa rin yung mga masasama. Kaya napaalalahanan po ako nito na magtiwala sa katarungan ni Jehovah. Salamat po. Pasoyo po kay Sister Losong Laika. Sa 7:10, natutuhan ko dito na huwag manghinayang sa mga bagay na isinakripisyo ko na at huwag kong ikukumpara yung sitwasyon ko noon sa mahirap na sitwasyon ko ngayon. Kundi patuloy dapat akong mag-focus sa mga pangako ni Jehovah sa hinaharap dahil alam ko tiyak walang-wala yung mga isinakripisyo ko noon kumpara sa pagpapalang ibibigay ni Jehovah sa akin sa hinaharap. Salamat po. Dito po kay Pasoyo po, Sister Francia. Doon sa 21, ang katotohanan ay kapag tayo ay may dalawang bagay akong natutunan. I-accept ba yung cancel o madidepress tayo? Kapag in-accept natin, maging positibo, masisave yung life natin. O kaya naman, kapakinabangan natin ito. Kaya kung
hindi tayo mag-overreact. Para hindi tayo mag-overreact, kailangan nating mag-pray kay Jehovah na ito ay kanyang disiplina para sa atin. Salamat po. Dito, pasuyo po kay Sister Shin Barin. Sa simula, marami pong naging pagsubok si Job, pero dahil naging matiisin siya, mas pinagpala siya ni Jehovah sa huling bahagi ng buhay niya kaysa sa simula. Katulad din po ng binanggit sa chapter 7 verse 8, masaya po tayo kapag nagwakas na yung sistemang ito. Pero para pagpalain tayo ni Jehovah, kailangan natin magtiis hanggang sa dumating ito. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Dito na po natapos ang ating spiritual na hiyas. Maraming salamat, Brother Gomez, sa pagtalakay ng spiritual na hiyas. Salamat din sa mga magagandang spiritual na hiyas na ibinahagi niyo, yung 12 nagkomento. Tunay na nakapagpapatibay at kapakipakinabang sa ating lahat. Dadako na tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin ni Brother C.D. Morante ang Ecclesiastes, Kabanata 8, talatang 1 hanggang 13. Brother Morante. Sino ang gaya ng taong marunong? Sino ang nakakaalam ng solusyon sa problema? Dahil sa karunungan, makikita ang saya sa mukha ng isang tao at umaaliwalas ang masungit niyang mukha. Sinasabi ko, sundin mo ang mga utos ng hari dahil nanata ka sa harap ng Diyos. Huwag kang magmadaling umalis sa harap niya. Huwag kang pumanig sa anumang mali. Dahil magagawa niya anuman ang gusto niya. Dahil walang pwedeng tumutol sa salita ng hari. Sino ang makapagsasabi sa kanya, ano ang ginagawa mo? Ang sumusunod sa utos ay hindi mapapahamak at alam ng marunong ang tamang panahon at pamamaraan. May panahon at pamamaraan para sa bawat bagay dahil napakarami ng problema ng mga tao. Walang nakaalam kung ano ang mangyayari. Kaya sino ang makapagsasabi sa kanya kung paano iyon mangyayari? Kung paanong hindi nakokontrol at napipigilan ng tao ang kanyang hininga ng buhay, hindi rin niya kayang hadlangan ang araw ng kamatayan niya. Kung paanong walang pinauuwi kapag may digmaan, hindi rin pinatatakas ng kasamaan ang mga gumagawa nito. Nakita ko ang lahat ng ito at itinoon ko ang pansin ko sa bawat bagay na ginawa sa ilalim ng araw. Sa panahon ang tao ay namamahala sa kapwa niya sa ikapipinsala nito. At nakita kong inililibing ang masasama, ang mga pumapasok at lumalabas sa banal na lugar, pero nalilimutan sila agad sa lungsod kung saan sila gumawa ng masama. Ito rin ay walang kabuluhan. Dahil hindi agad inilalapat ang parusa para sa masamang ginawa, lumalakas ang loob ng mga tao na gumawa ng masama. Bagaman maaaring 100 beses gumawa ng masama ang isa, makasalanan at mabuhay pa rin ng mahaba, alam kong mapapabuti ang mga natatakot sa tunay na Diyos dahil may takot sila sa Kanya. Pero hindi mapapabuti ang masama at hindi rin niya mapapahaba ang kanyang buhay. Nagaya lang ng isang anino dahil wala siyang takot sa Diyos. Okay, maraming salamat, Brother Morante. Si Brother Morante ay atin siyang sinubaybayan doon sa Arlene Gis mula sa pagtuturo na ating brochure. Pagbabago-bago ng boses. Bakit ba ito mahalaga, mga kapatid? Kasi yung pagbabago-bago ng boses ay napakalaga para idiin natin yung mga pangunahing punto sa ating binabasa o sinasabi. Meron tayong 3 paraan para magawa ito. Una, iba-ibahin ang lakas ng boses para maidiin ang mahalagang punto. Pangalawa, iba-ibahin ang boses o tono ng boses para magpakita ng sigla.
Pangatlo, iba-ibahin ang bilis ng pagsasalita para magpahayag ng pananabik doon sa iyong sinasabi. At sa bahagi ni Brother Morante, nakita natin na nagampanan niya ng maayos, mahusay ang kanyang paghahanda, kaya pinasasalamatan natin siya. Salamat, Brother Morante. Ngayon naman ay dadako na tayo sa bahagi ng mga kapatid na babae sa maging mahusay sa ministeryo. Ang susunod na bahagi ay pagpapasimula ng pakikipag-usap, pampublikong pagpapatotoo. Alamin kung sa anong paksa interesado ang kausap mo at kung paano mo siya makakausap ulit. Ito ay bahagi ni Sister Bansali at ang kanyang kasama, Sister Jill. Miss, pwedeng kumuha? Sige po, pili lang po kayo ng gusto niyong topic. Coach Jill, ikaw po ba yan? Castillo? Opo, pero Bansali na po ako ngayon. Kamusta po kayo? Okay naman ako, pero hindi na ako nagtuturo ngayon. Ate Jel na lang. Ikaw, kumusta? Mabuti naman po. Saan po pala ang punta niyo? Parang ang dami niyo pong dala. Ay, oo. Talagang aligaga ako ngayon. Sa mayor's office kasi, mga requirements to, humihingi ako ng financial assistance kasi may kamag-anak ako na may sakit at malaking halaga ang kailangan. Kaya lumalapit ako sa mga government agencies para naman mapakinabangan yung mga tax na binabayad namin. Grabe, no? Sobrang talamak na ng corruption sa bansa natin. Nakakadismaya. Ang hirap po, no? Pero alam niyo po ba, pumila rin po ako dyan kasi no-hospital naman din po yung anak ko. 1 week kaming nakakonfine. Ang hirap po kapag may sakit sa family natin, no? Sinabi mo pa. Tsaka, napakamahal kung magpagamot dito sa atin. May budget naman dyan, kaya lang talagang ninanakaw, binubulsa nila. Nakakalungkot, Ate Jel, no? Pero sa tingin niyo po, may gagawin kaya ang Diyos sa korupsyon? Sana. Kasi parang ang hirap paniwalaan na kaya itong solbahin ng mga tao. Actually, interesado ako dito, kaya lang, pwede bang next time na lang? Kasi tatawagin na ako dun eh. Okay lang po, Ate Jel. Pero gusto ko po sanang mahingi yung contact niyo sa messenger. Okay lang po ba? Okay, sige. Ito po ba yung inyo? Jel Agustin? Ay, oo, yan nga. Sige, ito naman po yung messenger ko. Ito po, Isa Bansali. Ayan, nakita ko na. O sige, Isa, chat na lang kita pag natapos na yung gawain ko doon, ha? Sige, Ate Jel, hintayin ko po yung message nyo. Ingat po kayo. Maraming salamat, Sister Bansali at Sister Agustin. Si Sister Bansali, atin siyang sinubaybayan sa Aralin 2 sa Mahalin ang mga tao na ating brochure. Magtiyaga, huwag mong isiping dapat mong ipasok agad ang Biblia sa usapan. Maghintay ng tamang pagkakataon para natural mong may pasok iyon. Baka nga magagawa mo iyan sa susunod pa ninyong pag-uusap. At sa bahagi nila, nakita natin no, na hindi naman agad-agad pinasok ni Sister Bansali ang Biblia sa usapan nila, kundi kinumusta niya yung dati niyang kakilala. Pagkatapos, sa bandang huli, ay nakagawa siya ng paraan para sa gayon ay makukontak niya muli sa susunod nilang pag-uusap at tiyak na nakapaglatag na siya ng pundasyon para sa pagdalaw muli. Ang susunod naman na bahagi ng ating estudyante, ito ay pagpapasimula ng pakipag-usap, di formal na pagpapatotoo. Bahagi ito ni Sister Katantan at si Sister Leah. Kamusta, Ate Leah? Mukhang malungkot ka. Ay, oo, stress ako ngayon, Christy. Bakit naman? Pinagalitan kasi ako kanina ng boss natin. Hindi ko lang naipasa na on time yung pinapagawa sa akin. Ginawa ko naman lahat ang makakaya ko, pero di talaga kaya. Sumabay pa yung mga problema sa bahay. Kaya ayun, sabay-sabay na rin yung problema. Nakaka-stress nga yan, ate. Buti ikaw hindi ka na-stress. Meron din naman po akong mga problema. Pero sino ba naman yung walang problema? Oo nga naman. 'Di ba? Pero kapag may mga problema ko, ate, meron akong tinatakbuhan, yung Bible. Gusto mong malaman kung ano yun? Ano yun? Meron ditong isang teksto sa Mateo 6:34. Pwedeng ikaw yung magbasa?
Sabi dito, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin, sapagkat ang mga problema sa bawat araw. Ayan, doon po sa binasa niyo ate, ano yung nagustuhan mo? Sabi dito, huwag daw mag-alala sa susunod na araw. Ayun, sabi po dyan, yung mga problema, normal na po yan na nangyayari sa ngayon. Pero sabi dito, huwag po nating problemahin yung problema sa susunod na araw kasi may stress lang tayo. Kaya gawin yung gawain ng paisa-isa. Oo nga, maganda din naman. Pero kung tatanungin mo ako, hindi ako interesado sa Bible, tsaka hindi ako naniniwala sa Diyos. Ay, ganun ba ate? Pwede ba malaman kung bakit? Ay, wala akong panahon makipagkwentuhan. Sige ate. Okay Wala lang ako po. sa mood eh. Naiintindihan ko po. Bilang katrabaho nyo, concern lang naman po ako. Kung may time ka, pwede mo rin akong kausapin. At gusto ko na lang din ibigay itong contact card. Meron siyang website na pwede mong bisitahin, tsaka mga article na pwede mong basahin. O sige, salamat. Mauna na ako ha. Maraming salamat, Sister Katantan at Sister Miranda. Ang kanilang bahagi ay atin silang sinubaybayan doon sa Aralin 2 sa ating mahalin ng mga tao na brochure. Magmasid. Nakita natin na hindi agad kinausap ni Sister Katantan yung kanyang ka-office mate, no? Kundi pinagmasdan niya muna ito na mukhang problemado. Sa kanya, kinausap ito. Pero nung ipasok niya tungkol sa ang usapan sa Biblia, nag-atubili ito pero hindi niya pinilit. Bagkos, nagbigay siya ng isang contact card at pwede niyang ipinakilala na niya doon sa ating jw.org, yung ating website. Sa gayon, pwedeng yung hindi interesado na kausap niya ay siya na ang dadalaw o titingin doon sa ating website. No? Maraming salamat muli. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pagdalaw muli. Bahaging ng estudyante, ipapakita na niya sa atin ang ilan sa mga nilalaman ng ating website, ang jw.org. Ipapakita niya doon sa kausap niya. Bahagi ni Sister Pulido at ang kanyang kasama, Sister Leah. Hi Ate Fria, kamusta po kayo? Ayos lang, Arden. Salamat. Mabuti naman at ayos na po kayo. Nung una po nating pag-uusap, nabanggit mo na nagkaroon kayo ng problema at kaunting pagtatalo ng asawa mo. Bumalik po ako para ipakita po yun sa inyo sa isang video na makakatulong. Pwede po nating buksan ang device mo, ate. Sige. I-search nyo po yung jw.org. Makikita nyo po dyan yung paksa na gusto nyo. Then, i-click nyo po yung pag-aasawa at pamilya. Ayan, panoorin po natin. Ang ganda naman ng video. Kailangan pala talagang magtulungan ang mag-asawa. Hindi lang isa ang gagawa. Tama ka, ate. Kapag nagtutulungan ang mag-asawa, mas nagiging masaya sila. Sa tingin mo, paano mo may apply yan sa sitwasyon nyo ngayon? Hindi ko alam. Ang hirap naman kasi ang asawa ko, nag-walk out kagad siya kapag pag-usapan yung problema. Naiintindihan ko, ate. Mahirap nga kapag ganun. Pero makakatulong talaga ang pag-aaral ng Biblia. Magkakaroon ka ng lakas at tamang prinsipyo. Kaya nag-aalok kami ng libreng pag-aaral sa Biblia para makatulong sa iyo na mapabuti ang kalagayan mo. Hindi lang sa ngayon, kundi pati sa hinaharap. Sige, subukan ko din. Ayos yan, ate. Sa susunod na balik ko, pwede kong ipakita sa iyo yung isang magagandang laman ng jw.org na siguradong magugustuhan mo at ng pamilya mo. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Sister Pulido and Sister Leah. Sa kanilang bahagi, nakita natin yung isang paraan ng pagdalaw muli. Paano ba tayo nagsisit up o naglalatag ng pundasyon para sa pagdalaw muli, mga kapatid? Bueno, yung unang pag-uusap pa lang, makikita natin doon yung pagiging interesado ng may bahay. At doon, yung pag-uusap natin sa unang pagkakataon, may isip-isip natin yung kalagayan niya na kailangan niya talaga ng tulong. Katulad na ginawa nila, inobserbahan natin doon sa Aralin 9, si Sister Pulido, no? Pag-isipan ang sitwasyon ng kausap mo. Sa gayon, talagang nakadama siya ng habag at saka empatya, kaya
dinalaw niya muli yung kanyang unang nakausap. Isang napakagandang halimbawa para sa atin na pwede nating gayahin yon. Yung mga nakausap natin nung unang pagkakataon, pag-isipan natin na kailangan nila na madalaw muli at i-Bible study sila para sa gayon, magkaroon din sila ng magandang buhay para sa hinaharap. Dadako na tayo sa susunod na bahagi, ang pangpitong estudyante, ipaliwanag ang paniniwala mo. Ito ay isang pagtatanghal, papaliwanag ni Sister Charina Barin at ang kanyang kasama si Sister Gomez kung ano ang ginagawa ng mga saksi ni Jehovah sa burol at libing ng mga saksi ni Jehovah. Sister Barin? Hi, Ate Lynn. Ito na yung pinag-grocery mo sa akin ng mga ingredients para bukas. Ay, wow! Ito na pa ate yung dadalhin natin mamaya para sa burol ng kamag-anak natin? Oo, pinsan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo kasi sa mga dinala mong grocery. Ikaw lang talaga maasahan ko sa malawag sa lahat ng mga pinsan na mga kasama namin. Opo muna tayo, ate. Opo, sige muna. Magmerienda muna tayo. Nako, ate, sigurado ako magiging blockbuster to mamaya sa mga kamag-anak natin. Ma-appreciate nila yung niluto mo. Naku, iniisip po pa nga na magluto ako ng paboritong pagkain ni tita. Kasi kahit papaano, nakakaaliw naman isipin na makatitikman niya pa rin yung pagkain. Oo, alam ko, hindi ka naniniwala kasi saksi ni Jehovah ka. Pero may iba tayo ng usapan sa ipasyam ba ni tita? Magkikita pa ba tayo para makapag-banding naman tayo after? Alam mo, Ate Lynn, bukod sa ikaw ang pinakamahusay magluto sa ating magpipinsan, ikaw din yung pinaka-thoughtful. Alam mo, yan nga yung nagustuhan ko, na-admire ko sa'yo, Ate Lynn, yung pagiging maasikaso mo sa mga kamag-anak natin. Pero tama ka, Ate Lynn, kaming mga saksi ni Jehovah, hindi kami naghahain o nagluluto ng pagkain para dun sa namatay na. Alam mo ba kung bakit, Ate Lynn? Alam ko mahilig ka magbasa ng Bible, kaya gusto ko sa iyong ipabasa itong magandang verse dito sa may Ecclesiastes 9:5. Pwede mo bang basahin, ate? Sige. Dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila pero walang alam ang mga patay, wala na rin silang tatanggaping gantimpala dahil lubusan na silang nalimutan. O kaya, Ate Lynn, base dyan sa nabasa mo, tingin mo pa ba alam ng mga namatay na may ihahain tayong pagkain sa kanila o kaya meron pa tayong padasal o ritual para sa kanila? Hindi na nga. Pero kasi di ba nakasanayan na natin? Tsaka alam mo naman na pakiramdam ko si tita natutuwa sa ginagawa natin na gano'n na maalala siya. Gets kita, Ate Lynn. Alam mo, ang ganda rin ng pag-asa ng Bible. Imbis na isipin natin kung ano pa yung nararamdaman natin ng mga mahal natin sa buhay na namatay na, itinuturo ng Biblia yung pag-asa ng pagkabuhay muli. Yan naman yung binabanggit sa Gawa 24:15. Gusto kong pabasa to sa'yo, pero maikli lang yan, ate. Sige. Sinasabi na magkakaroon ng pagkabuhay muli ang matuwid at di matuwid. Diba, ate? May pagkakataon pa tayong makita muli yung mga mahal natin sa buhay na namatay na. Nakakaaliw ng pakinggan. Kung sa bagay, minsan talaga dyan. Nakakapagod naman talagang magluto, yung masyadong magastos. Kaya nga, ate, kaming mga saksi ni Jehovah, alam mo ba, sinisikap namin, ate, na maging simple yung burol at saka yung libing. Mas gusto naming aliwin yung mga pamilya tungkol doon sa mga namatay nilang mahal sa buhay. Iba rin pala yung pananaw ninyo, no? Pero mukhang nakaka-comfort kasi nga, nakapokus kayo dun sa pag-asa. Tama ka, ate. Kaya imbis na siyam na padasal, mas pinipili naming aliwin ng mga pamilya sa pamamagitan ng mga pag-asa sa Bible. At yun naman, Ate Lynn, yun yung pag-uusapan natin kapag nag-banding tayo next time. O sige, gusto ko yan. Tsaka marami kasi ako natututunan sa'yo sa Bible, kaya gustong-gusto ko mag-aaral ng Bible. Sige, Ate Lynn. Ako, sakto, ate, yung pinakiusapan kong susundo sa atin, nandyan na. Tara, Ate Lynn, ako na magbubuhat nito. Ako na magdadala nitong isa. Okay, maraming salamat sa inyo, Sister Barin at Sister Gomez. Nakita natin sa kanilang bahagi, no? Doon sa sinubaybayan natin sila, si Sister Barin doon sa Aralin 17.
doon sa ating brochure na pagtuturo. Madaling maintindihan. Maliwanag ba yung pagpapaliwanag ni Sister Baren? Oo naman. Kasi gumamit siya ng Biblia sa kanyang paliwanag doon sa kanyang kausap, doon sa pinsan niya. No? Kung ano ba ang ibig sabihin o ginagawa ng mga saksi ni Jehovah kapag namatayan sila sa burol at saka sa libing. Pagkatapos, yung ginamit niyang teksto sa Biblia, ipinaliwanag niya na yun ay isang natatanging pag-asa para sa lahat ng naglilingkod sa Diyos na Jehovah na magkaroon ulit ng pag-asang mabuhay muli ang mga namatay na mahal natin sa buhay. Magkakaroon ulit ng pag-asang makita natin muli sila. So sa pagkakataong iyon, talagang nakita natin ng isang malinaw na pagpapaliwanag sa bahagi ni Sister Baren. Muli, maraming salamat sa inyong bahagi. Ngayon ay dadako na tayo sa susunod na bahagi ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Awitin natin ang song number 151. Tatawag siya, halaw sa Job 14:13 hanggang 15. Awitin natin ito ng may sigla at na nakatayo kung ipinahintulot sa ating mga kalagayan. Ang susunod na bahagi ng ating pulong ay mapapatibay tayo ng ang ating pag-asa ng pagkabuhay muli mula sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Carlo Baren. Isa sa pinakamalulungkot na pwede nating ma-experience ay ang kamatayan ng isang mahal sa buhay. Pero paano kaya kung kabaliktaran na mangyayari? Imbis na kamatayan ay pagkabuhay muli. Siguradong napakasaya nun. At sa totoo, ito ang pinakamaganda o isa sa pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos na Jehovah. Yung pangako niya na pag-asa ng pagkabuhay muli para sa mga namatay. At sa pag-asang ito ay makikita rin yung ilan sa mga katangian ng Diyos na Jehovah, katulad ng kapangyarihan, ng awa, at higit sa lahat ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na Jehovah sa atin, handa niyang isakripisyo ang kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus, para tayo ay magkaroon ng buhay. Pero kahit wala pa itong pag-asa ng pagkabuhay muli o hindi pa ito nangyayari sa panahon natin ngayon, ano ang ating pakinabang sa pagkataglay ng pag-asang ito? Tignan natin yung binabanggit ng unang Tesalonica 4:13. Unang Tesalonica 4:13. Kung nandiyan na kayo, ganito ang sinasabi. Bukod dyan, mga kapatid, gusto naming maunawaan ninyo ang mangyayari sa mga namatay na. Bakit daw? Ang sabi, para hindi kayo malungkot gaya ng iba na walang pag-asa. Oo, pagka namatayan tayo, talaga namang nalulungkot pa rin tayo. No? Pero, ang sabi ito, hindi katulad noong mga walang pag-asa. Kasi kahit na tayo ay malungkot, alam natin na ito ay temporary lang. No? Yung kanilang kamatayan ay pansamantala lamang dahil merong pag-asa ng pagkabuhay muli. Kaya dahil sa pag-asang ito, ngayon pa lang ay nakikinabang na tayo. No? Dahil nagpapangyari ito na para tayo ay maging mas panatag o kalmado. Halimbawa, kahit mapaharap tayo sa mga pag-uusig, o kaya pagka nagkaroon tayo ng pagkakasakit, o kaya tayo ay mamatayan ng mahal sa buhay. Kaya napakahalaga na ngayon pa lang ay patibayin natin yung ating pananampalataya sa pag-asang ito ng pagkabuhay muli. Sinong pwede natin pakasuyuan, mga kapatid, na basahin itong Juan 11:21 hanggang 24? Pakisuyo po. Juan 11:21 to 24. Sinong pwede magbasa? Si Brother Tisara sa likod. At sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka lang noon, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero naniniwala pa rin ako na anuman ang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya iyon sa iyo. Sinabi ni Jesus, babangon ang kapatid mo. Sinabi ni Marta, alam kong mabubuhay siyang muli sa huling araw.
Okay, maraming salamat. So, familiar tayo mga kapatid sa ulat na ito. Yung conversation sa pagitan ni Jesus at ni Martha. Ang tanong natin, papaano ipinakita ni Martha na talagang totoo sa kanya ang pagkabuhay muli? Papaano daw ipinakita ni Martha na talagang totoo sa kanya ang pagkabuhay muli? Sister Cabanyas. Nung sinabi po ni Martha kay Jesus, ano man ang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya yon sa iyo. Ipinakita po dito ni Martha na naniniwala siya na may pag-asa at alam po niya na matutulungan ni Jesus ang kapatid niya. Tama po. May karagdagan pa, Sister Pambid. Tapos nung sinabi ni Jesus sa kanya na babangon si Lazaro, sinabi ni Martha na alam kong mabubuhay siyang muli sa huling araw. Kaya alam na alam ni Martha na may pagkabuhay muli. Tama, no? Hindi bago kay Martha itong tungkol sa pagkabuhay muli. No? Okay, doon sa kasunod na tanong, papaano siya pinagpala dahil sa pananampalataya niya? Papaano pinagpala si Martha dahil sa pananampalataya niya? Sister Barin? Nasaksihan ni Martha yung pagkabuhay muli ng kanyang kapatid. Tama. No? Nakita natin kung paano binuhay muli ni Jesus yung kanyang kapatid na yung kapatid ni Martha na si Lazaro. Ano ang unique dito doon sa pagkabuhay muli na ginawa ni Jesus kay Martha? Kay Lazaro. First time ba ito na nakita nalaman ni Martha na may pagkabuhay muli? Brother Tisara? May mga record na po ng pagkabuhay muli, pero iba yung kay Lazaro kasi 4 na araw na po siyang patay. Pero walang imposible doon sa kapangyarihan na binigay ng Diyos kay Jesus. Kasi kahit na ganun, nabuhay pa rin niya si Lazaro. Tama, Kaya talagang hindi naging hadlang yung pagiging ilang araw ng patay ni Lazaro, para siya ay buhayin muli ng ating Panginoong Jesus. At nasaksihan ito ni Martha at nung mga kapatid sa lugar na iyon. Ngayon ay meron tayong mapapanood na isang video na tularan ang mga babaeng matibay ang pananampalataya, Martha. So, baybayan natin yung video. Hindi ko na maalala ang sumunod na nangyari nang mamatay ang kapatid ko. Parang gumuho ang mundo namin ng kapatid kong si Maria. Kung nandito lang sana ang Panginoon, hindi sana namatay ang kapatid namin. Pero kahit ang sakit-sakit, naniniwala pa rin ako na totoo ang pagkabuhay muli. At balang araw, makakasama namin ulit siya. Pero hindi namin nakalain na mabubuhay siya ng mismong araw na yun. At kitang-kita pa namin. Napaiyak kami sa sobrang tuwa at nagpasalamat kami sa aming mapagmahal na Ama, si Jehovah. Nang mamatay ang anak ko, parang kumuho ang mundo ko. Sinikap kong maging busy sa ibang mga bagay. Pero parang ganun pa rin. Noong lungkot na lungkot ako, ang salita ni Jehovah ang umalalay sa akin.
Walang araw na hindi ko naiisip si Brandon. Hindi lang ang masaya naming alaala. Naiisip ko rin kung gaano kasaya kapag sinalubong ko na siya sa bagong sanlibutan ng Diyos. Meron tayong dalawang tanong dito mga kapatid. Yung una, bakit napakahalaga sa iyo ang pag-asang pagkabuhay muli? Personal na tanong sa atin. Bakit napakahalaga sa iyo ng pag-asang pagkabuhay muli? Sister Garland sa likod. Mahalaga po sa akin ang pag-asang pagkabuhay muli kasi para makita ko pong muli ang mga mahal ko sa buhay na namatay na at mapangaralan ko sila tungkol kay Jehovah. Okay, salamat po. Maganda. Sister Cho. Nakakatulong din po ito sa akin para sa tuwing may isip o may miss ko po yung lolo at lola ko. Kapag inaalala ko po yung pag-asang pagkabuhay muli, nagiging masaya po ako kasi alam ko pong darating yung araw na may yakap at makakabanding ko po silang muli. Tama po. Sister Ursal. Laging nagbibigay sa akin ng kaaliwan, yung pag-asang pagkabuhay muli. Makakargar ko muli ang aking apo, makakaduwit ko ang aking ina, makakakwentuhan ko ang aking ama, at mayakap kong muli ang napakamahal kong asawa. Maraming salamat po. Meron pa? Bakit napakahalaga sa iyo ng pag-asang pagkabuhay muli? Sister Delgado. Mahalaga po sa akin yung pag-asang pagkabuhay muli kasi gusto ko pong makita kung paano makikipag-interact sa amin si Jehovah. Kasi malaya na tayo doon na kumilos ayon sa original na pagkakagawa niya sa atin. Then nilulook forward ko doon yung time na kapag binasa ni Jehovah yung mga puso ng tao, wala na siyang makikita ang depekto. Okay, salamat. Siguradong marami tayong iba't ibang personal na dahilan kung bakit mahalaga sa atin itong pag-asa ng pagkabuhay muli. Yung sumunod na tanong, paano mo mapapanatiling matibay ang pananampalataya mo sa pagkabuhay muli? Sister Banikid. Magagawa ko ito kung palagi kong bubulay-bulayin yung mga pangako ni Jehovah na nasa Bible tungkol sa pagkabuhay muli at maaari ko ring bulay-bulayin yung siyam na ulat sa Bible tungkol sa pagkabuhay muli na talagang aktual na nangyari dito sa lupa. At marami din tayong video na tumatalakay sa pagkabuhay muli na pwede nating panoorin at panabikan yung pagkabuhay muli ng ating mga mahal sa buhay. Salamat po. Sister Barin? Nakakatulong din yung pakikisama sa mga kapananampalataya na nagpapalakas tong pag-asa natin sa bagong sanlibutan. Salamat. Meron pa? Sister Delgado? Napapanatiling matibay yung pananampalataya ko sa pagkabuhay muli kapag vino-voice out ko kay Jehovah mga nafe-feel ko para sa mga namatay kong mahal sa buhay. Tapos nire-request ko sa kanya na bigyan kami ng chance na maranasan naming magkakasama yung mga magagandang bagay na hindi namin naranasan sa sistemang ito. Okay, salamat. Kaya namatayan ka ba ng isang mahal sa buhay? Maaring asawa, nanay, tatay, lolo, lola, o baka anak pa nga. At gustong-gusto mo na ba silang mayakap ulit? O makausap? O tumawang kasama nila? Oo, malapit nang mangyari yan. Dahil pangako yan ng Diyos na Jehovah na magkakaroon ng pagkabuhay muli. Pero habang hinihintay yon, patibayin natin ang pananampalataya natin sa pagkabuhay muli. Maraming salamat, Brother Barin, sa bahaging iyon. Tiyak na napatibay ang lahat, ang ating pag-asa ng pagkabuhay muli sa bahaging iyon. Ngayon ay dadako na tayo sa panghuling bahagi ng ating pulong, ang pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon sa pamamagitan ng aklat na mga aral sa Biblia. Ito ay pangunahan sa atin ni Brother Santiago at ang kanyang tagabasa ay si Brother Ronquillo. Okay, so welcome po kayo mga kapatid para sa ating CBS. No? Ito ay tatalakayin natin, tanong-sagot. Ating pasisimulan nito sa Aralin 26. Ang paksa niya ay ang 12 espiya
Maaari na nating ipabasa yung mga para po, Brother Ronquillo. Ang mga Israelita ay umalis sa bundok Sinai at naglakbay sa disyerto ng Paran papunta sa isang lugar na tinatawag na Kades. Doon sinabi ni Jehovah kay Moses, magpadala ka ng 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo, para mag-espiya sa Kanaan, ang lupain na ibibigay ko sa mga Israelita. Kaya pumili si Moises ng 12 lalaki at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa Kanaan at tingnan nyo kung matataba ang lupa doon. Tingnan nyo din kung mahihina o malalakas ang mga taga roon at kung nakatira sila sa mga tolda o sa mga lungsod. Pumunta sa Kanaan ang 12 espiya at kasama doon sina Josue at Caleb. Pagkaraan ng 40 araw, bumalik ang mga espiya na may dalang mga prutas na igos, granada at ubas. Ikinwento nila, matataba ang lupa doon, pero malalakas ang mga tao at matataas ang pader ng lungsod nila. Sinabi naman ni Caleb, matatalo natin sila. Pumunta na tayo doon. Alam mo ba kung bakit sinabi yon ni Caleb? Kasi sila ni Josue ay nagtitiwala kay Jehovah. Pero sinabi ng 10 espiya, huwag, ang mga tao doon ay kasing lalaki ng higante, para lang kaming mga tipaklong kumpara sa kanila. Natakot ang mga Israelita. Nagreklamo sila at sinabi, pumili tayo ng ibang lider at bumalik na lang tayo sa Ehipto. Bakit pa tayo pupunta sa lugar na yon kung mapapatay lang tayo? Pero sinabi ni na Jose at Caleb, sundin natin si Jehovah at huwag tayong matakot. Poprotektahan tayo ni Jehovah. Ayaw makinig ng mga Israelita. Gusto pa nga nilang patayin si Josue at Caleb. Ano ang ginawa ni Jehovah? Sinabi niya kay Moises, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa mga Israelita, ayaw pa rin nila akong sundin. Kaya 40 taon silang mananatili sa ilang at doon na sila mamamatay. Ang mga anak lang nila, pati sina Josue at Caleb, ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Okay, salamat. Nang umalis ang mga Israelita sa bundok Sinai, saan na sila pumunta at ano ang pinagawa ni Jehovah kay Moises? Saan sila pumunta? Sige, yan muna. Sister. Naglakbay po sila sa disyerto po ng Paran, papunta po ng Kades. Ayan, salamat. Doon, ano ang pinagawa ni Jehovah kay Moises? Pasuyo, dito sa... Sige po. Kailangan po niya magpadala po ng bawat isa po sa mga tribo ng 12 lalaki po para mag-espiya po sa Kanaan. Ayun, tama, no? Magiging mga espiya sila bago sila pumasok doon, ano? Ano yung ibinilin ni Moises dito sa 12 espiya na ito? Papasok sa Kanaan. Sister Tia? Sinabi po ni Moises sa kanila na pumunta sila sa Kanaan at tignan kung mataba ang lupa doon. Tingnan din po nila kung may hina o malalakas sa mga taga roon at kung nakatira po sila sa mga tolda o sa mga lungsod. Ayan. So, kikilalanin nila yung lugar, ano? At yung mga naroroon, yung mga naninirahan doon. Okay, so dun sa tanong natin, ano ang nangyari nang bumalik mula sa Kanaan ang 12 espiya? Sister Bautista? Pagkaraan ng 40 days, bumalik yung mga espiya. Pero may dala siyang mga prutas, igos, mga granada at ubas. At sinabi nila, ang lupa doon ay matataba, pero ang mga tao doon ay malalaki, parang mga higante. At ang pader doon ay matataas. Ayun. Salamat po, no? So, yung
ulat nitong mga espiya na ito, negatibo. May kaugnayan doon sa lugar na pinapuntahan sa kanila ni Moises sa Kanaan. Negatibo. Sino lamang yung nagbigay ng positibong ulat at ano ang sinabi nila? Sige, sino yun? Brother Orsal, Diyos? Si Josue at Caleb lang po yung nagbigay ng positibong ulat at sinabi pa nila na sundin natin si Jehovah at huwag tayong matakot, poprotektahan tayo ni Jehovah. Okay, salamat. So, sumunod ba yung mga Israelita doon sa dalawang ito, Caleb at Josue? Si Brother Sam, Francia. Hindi nga sumunod yung mga Israelita at sabi nga nila na gusto pa nga nilang patayin si Josue at si Caleb at pumili sila, gusto nilang bumalik na lang doon sa Ehipto. Ayun, salamat. So, pwede nating ipakita yung larawan, ano? Yung pagtatalo-talo nila. Gusto niyo bang komentohan iyan? Yung larawan? Yung pangalawang larawan? Ayan. Okay, so, anong mapapansin natin dyan sa larawang iyan? Gaya ng pinag-uusapan natin, ano? Yung ulat ng 12 espiya at yung tugon ng mga Israelita. Sister Francia, Joyce. Natakot yung mga Israelita kasi sabi, wag na tayong pumunta doon. Kasi laki ng higante. Para lang tayong tipaklong kumpara sa kanila. Kaya takot na takot tong mga Israelita at ayaw nilang pumunta doon. Ayan. Salamat po, no? So, mayroong negatibong epekto, no? Napansin natin, ano? Yung iniulat ng 10 mga espiya, mas pinaniwalaan ito ng mga Israelita, no? Kaysa kina Caleb at Josue, no? So, napansin natin dyan, ano, na yung mga kalagayan, ano, na parang pinakikita din sa part na iyan, ano, na kulang. Meron silang kakulangan, yung pananampalataya nila. Yung pananampalataya nila. Okay, so meron pa kayong gustong i-komento dito sa aralin na ito? Okay, dadako tayo doon sa mga tanong pa, no, na ano yung matututuhan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? So, paano pinakitunguhan ni Jehovah yung pagre-rebelde na ito? Kasi nagbumangon na yung hindi magandang kalagayan, ano? Nakaka-divide na. Ayun. Si Brother Espejo. Sabi nga ni Jehovah kay Moses na pagkatapos ng 80 taon na nanatili sila sa ilang at ibinigay niya lahat sa kanila ang kinakailangan, pero matigas ang ulo ng mga Israelita. Kaya ang mangyayari doon, mamatay na lang sila doon sa ilang na yun at tanging si Josue at Caleb ang makakapasok doon sa Kanaan, sa lupang ipinangako ni Jehovah. Ayan. Bagaman na Josue at Caleb, above 40 sila eh. Pero dahil may pananampalataya sila at buo yung tiwala nila kay Jehovah, sila lang, doon sa generation na naroroon, namatay lahat yon sa ilang. Meron pang karagdagang punto? Brother Barin, Carlo? Naging parusa sa kanila ng Diyos ni Jehovah. 40 years pa sila ulit na mananatili dun sa ilang. At tanging si Josue, Caleb at yung mga anak nila ang pinahintulutan na makapasok sa lupang pangako. Tama. At ano naman pong practical na aral ang matututuhan natin dyan? Sister Tio. Kung papaano pong ang bayan ay nahawa sa negatibong saloobin ng 10 espiya, pinapakita rin po niyan kung paanong tayo ay pwede ring maimpluwensyahan ng ating mga nakakasama. Kapag ang mga nakakasama po natin ay mapagreklamo at hindi sumusunod sa Diyos, maaari rin tayo matulad sa mga ito. Kaya mahalaga po na piliing mabuti ang ating mga kaibigan at tiyaking sila ay may positibong pangmalas sa mga bagay at sumusunod sa Diyos na Jehovah. Salamat.
Sige, karagdagan. Sister Miranya. Words are powerful and influential, kaya piliin po nating laging magsalita ng nakapagpapatibay. Salamat. Paano isa sa buhay ang mga natutuhan natin pagdating sa pamilya, sa kongregasyon o sa ministeryo? Sister Mitty Barin. Sa ministeryo, huwag magpapekto sa mga negatibong pananalita laban sa atin. Salamat po. Karagdagan, Sister Baniked, Dayan. Sa kongregasyon naman, tularan natin si Josue at Caleb na kung may mga kapatid tayo na maaaring nangihina yung kanilang pananampalataya o nadadala sila ng sanlibutan, patibayin natin sila at magtiwala sila sa Diyos na Yehova upang sa ganon, patuloy pa rin silang makapaglingkod kay Yehova. Salamat po. So, malinaw na yun, ano? Okay. Nakita natin yung mga aral, mga matututuhan natin dyan, ano? Dadako tayo ngayon dito sa nagrebelde sila kay Jehovah. Aralin 27. Paksuyo sa pagbasa ng mga parapo. Habang nasa ilang ang mga Israelita, sina Korah, Datan, Abraham, at ang 250 iba pa, ay nagrebelde kay Moises. Sinabi nila, ayaw na namin sa inyo. Bakit ikaw ang dapat na maging leader namin? At bakit si Aaron ang mataas na saserdote? Pare-pareho lang naman ang tingin sa atin ni Jehovah. Hindi yon nagustuhan ni Jehovah. Itinuring niyang pagre-rebelde yon sa kanya. Sinabi ni Moises kay Korah at sa mga kakampi nito, pumunta kayo sa tabernakulo bukas at magdala kayo ng lalagyan na baga na may insenso. Ipapakita ni Jehovah sa atin kung sino ang pinili niya. Kinabukasan, si Korah at ang 250 lalaki ay pumunta sa tabernakulo para makipagkita kay Moises. Nagsunog sila doon ng insenso na para bang sila ay mga saserdote. Sinabi ni Jehovah kina Moises at Aaron, humiwalay kayo kay Korah at sa mga kasama niya. Nang magpunta si Korah sa tabernakulo, hindi sumama sina Datan, Abiram at ang pamilya nila. Sinabi ni Jehovah sa mga Israelita na lumayo sa tolda nila Korah, Datan at Abiram. Agad na lumayo ang mga Israelita. Nakatayo sina Datan, Abiram at ang pamilya nila sa labas ng kanilang tolda. Bigla na lang nabiyak ang lupa at kinain sila. Sa tabernakulo naman, may bumabang apoy galing sa langit at sinunog si Korah at ang 250 lalaki kasama niya. Tapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, kumuha ka ng tungkod mula sa lider ng bawat tribo at isulat mo doon ang pangalan ng lider. Pero sa tungkod ng tribo ni Levi, isulat mo ang pangalan ni Aaron. Ipasok mo ang mga iyon sa tabernakulo at ang tungkod ng lalaking pinili ko ay mamumulaklak. Kinabukasan, inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod at ipinakita iyon sa mga lider. Namulaklak ang tungkod ni Aaron at nagkaroon ito ng hinog na prutas ng almendras. Sa ganitong paraan, pinakita ni Jehovah na talagang si Aaron ang pinili niyang maging mataas na saserdote. Maraming salamat, Brother Ronquillos, sa inyong pagbasa ng mga parapo. Bakit nagrebelde kay Moises sina Korah at ang mga kasamahan nito? Brother Barin, Ray? Ang katwiran nila Korah, Datan at Abiram ay sinabi nila kay Moises na pare-pareho lang naman ang tingin sa atin ni Jehovah. Pero bakit ikaw ang pinili at saka si Aaron? Kaya yun ang naging dahilan nila kung bakit sila nagrebelde. Ayan, salamat po. No? May kasamahan pa ba sila? Ilan yun pa yung nagrebelde? Karagdagan punta, Brother Espejo? Parang sinisisi nila si Jehovah. Bakit parang si Moses lang at Aaron ng kanilang ang tinuring na sardote? Pero parang inggit ito. Inggit sa pakikisama nila kay
nainggit sila doon sa dalawa. Ayun, tama po, no? Nagangad sila ng posisyon, ano? Karagdagan punto, Sister Barin? At hindi lang po si Cora, Datan at Abiram yung nagrebelde. Meron pa po silang kasamang 250 na iba pa. Ayan. At yung 250 na iba pa na yon na tinukoy, na nagrebelde. Ayan. Mamaya tatalakayin pala natin. Sige. Okay. So, paano ito nilutas? Itong issue na ito, no? Paano yan nalutas? Yung pagre-rebelde ni na Cora at ng mga kasamahan niya. Si Brother Tisara. Sinabi po ni Moises kay Cora at doon sa mga kasama nito na magmi-meeting sila bukas doon sa tabernakulo. Magdadala sila ng mga lalagyan ng baga na may insenso. Tapos ipapakita sa kanila ng Diyos na Jehovah kung sino yung pinili niya. Ayun. Tama na. Napansin ba natin sa pagkakataong ito na may dalawang issue ang gustong malutas sa part na ito, no? Yung una ay yung pagiging leader ni Moises, kino-question nila yon. At yung pangalawa ay yung gawain ng isang mataas na saserdote. Yung kapatid ni Moises, si Aaron, ano? So, dun sa binanggit na pinapupunta ni Moises si Cora, ano nangyari roon? Sister Tisara. Sinunod po nila yun. Pumunta po si Cora at saka yung 250 na lalaki dun sa tabernakulo. At nagkita-kita po sila nila Moises doon. Sinunog po nila yung insenso kagaya po ng napag-usapan. Na para ba silang mga saserdote? Kaya ang sabi po ng Diyos na Jehovah kila Moises tsaka Aaron, humiwalay kayo kay Cora at sa mga kasama niya. Ayan. Bakit? Tama yun. Ano? Bakit pinahihiwalay? Lalayo dito sa mga kasamahan ni Cora. Bakit sinutusan ni Jehovah na humiwalay sina Moises at Aaron? Ano ba kasing mangyayari sa kanila? Ayan, sige, si Ethan. Nabiyak po ang lupa at kinain sila. Salamat. Dito kina Cora. Okay, Sister Pambid. Nagpadala ng apoy si Jehovah mula sa langit at sinunog si Cora at yung 250 na mga kasama niya. Ayun, eksakto. No? Yun yung nangyari dito. No? Kay Cora at dun sa 250 na mga lalaki. Kamusta naman sina Datan, Abiram? Ano nangyari sa kanila? Napansin natin, no? Hiwalay. No? Hindi sumama itong dalawang ito, no? Na nagre-rebelde. Doon sa pinapunta si Cora, humiwalay siya, no? Hindi siya tumugon. Ano yung nangyari kina Datan Abiram at sa pamilya nito? Si Sister Bautista. Ang nangyari kay Datan at Abiram, ganun din ang kanilang pamilya, ay lumabas sila sa tolda. Kaya bigla na lang nabiyak ang bato, ang lupa, at kinain silang lahat. Ayun. Buhay silang bumaba sa shoal, no? Brother Barin, karagdagang punto. Carlo. Nung pumunta si Cora sa tabernakulo, hindi sumama si Datan at Abiram na natili sila doon sa tolda nila. Kaya nung nandun sila sa labas ng tolda nila, kasama ng pamilya nila, binilinan din ng Diyos ni Jehovah yung mga Israelita na lumayo mula doon sa tolda nila, nila Datan at Abiram. Tapos doon na nga nangyari yung bumukay yung lupa at kinain sila nito. Ayan. Salamat. So makikita natin na pinakikita diyan na parang sinasabi nitong dalawang ito, kina Moises at Aaron, wala kayong autoridad sa amin, kaya ayaw nilang sumunod. Nanatili lang sila sa kailang tolda o sa pasukan ng tolda nila. Sa diwa, kinokontra rin nila yung pangako ni Jehovah may pagtukoy kasi din sila doon sa bilang 16, kung babasahin natin yun, na
yung Ehipto, di umano, ang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan. Kaya yung paghihimagsik ni na Datan at Abiram, gayon din na mga kasamahan ay nalipol sila. No? So, dakuan na natin yung tanong dun sa parapo. Yung huling tanong. Paano natin nalaman na si Aaron ang pinili ni Jehovah na maging mataas na saserdote? Ano kasi yung pinagawa ni Jehovah kay Moises? Yan. Okay, sige po. Si Sister Kayubit. Sinabi po ni Jehovah kay Moises na kumuha ka ng tungkod mula sa lider ng bawat tribo at isulat mo doon ang pangalan ng lider. Kaya po, yung tungkod ng mga tribo, sinulat doon yung pangalan ni Aaron. Tapos pinasok po ito doon sa tabernakulo. At yung tungkod naman po ng lalaking pinili ay mamumulaklak dapat. Ayan, salamat. Okay, so paano napili si Aaron? Ano yung nangyari sa tungkod niya? Sister Matubis. Kinabukasan nga po nang ilabas po ni Moises yung mga tungkod, namulaklak po yung tungkod ni Aaron at nagkaroon po ito ng hinog na prutas ng almendras. Ayan, salamat. So maliwanag na pinili ni Jehovah si Aaron bilang mataas na saserdote. Okay, dakuan natin pa yung tanong. Ano ang matututuhan natin sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sige, Sister Priya. Natutunan po natin na si Jehovah ay isang organisadong Diyos at nagtalaga siya ng mga kaayusan at nag-atas ng mga mangunguna para gabayan ang kanyang bayan noon at ngayon. Kaya napakahalaga magpasakop po tayo sa kanila dahil kapag sinuway natin sila, si Jehovah mismo yung sinuway natin. Salamat. Karagdagan, Sister Bansale. Hindi po gusto ni Jehovah na salitaan o pinag-iisipan natin ng masama ang mga inilagay niyang mangunguna sa kongregasyon. Pagre-rebelde po ang tingin niya dito. Kaya babala po ito sa atin na iwasan ito at mag-focus po sa lahat ng pagsisikap at sakripisyo ng mga brother na ito para pastulan tayo. So, yun yung salamat. At anong practical na aral ang matututuhan pa natin dyan? Sister Barin? Huwag hayaang magdulot ng pagmamataas o labis na pagtitiwala sa sarili. Ito yung mga naabot o nagawa natin sa paglilingkod kay Jehovah. Ang mas maganda habang mas matagal na tayo sa katotohanan o mas mabigat yung ating pananagutan, lalo pa tayong maging mapagpakumbaba. Okay, salamat po. Sister Pangbid. Pinapayuhan din po tayo ng Hebreo 13:17 na maging masunurin sa mga nangunguna sa atin at maging mapagpasakop dahil si Jehovah ang naglagay sa kanila sa atas na iyon. Salamat po. Okay, so paano natin maisasabuhay ang natutuhan natin pagdating sa pamilya, sa kongregasyon o sa ministeryo? Sister Cha, Barin? Sa pamilya, malaki po yung pakinabang kapag tinuturo o dinidiin sa mga anak habang bata pa yung paggalang sa otoridad. Ang Diyos na Jehovah yung nagtatag ng kaayusan sa pamilya. Kaya kapag sinusunod ito ng bawat membro ng pamilya, nagpapasakop, nagtitiwala, mayroong kapayapaan. Salamat. So nakita natin mula sa mga aral na dalawang aralin na tinalakay natin na napapahamak ang mga taong mayabang, makasarili, at may espiritu ng pagre-rebelde. Ngunit si Jehovah, laging naririyan, handa niyang pagtiisan ang bawat isa sa atin, maging yung bayan niya. At pinakikita dyan na hindi niya papabayaan ito. Maraming salamat, Brother Santiago, sa pangunguna sa atin ng pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon. So, dito na natapos ang ating pulong, mga kapatid. So, ano yung ating natutuhan sa ating pulong ngayong gabi? Bueno, sa unang bahagi ng ating pulong, tinalakay yung bakit ba mas maganda ang pagpunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng handaan. Yung nasa 7:2 ng Ecclesiastes.
Kasi mas mahalaga na mapatibay natin yung mga kapatid na namatayan kaysa sa doon sa pagsasaya. Ganun din, napalalahanan tayo kung halimbawa sa tingin natin ay may nakasakit sa atin, huwag agad maghinanakit. Sa halip, unawain natin o intindihin kung ano ba talaga ang kalagayan. Sinadya niya ba yon o hindi? Ganun din, napatibay tayo doon sa pag-asa ng pagkabuhay muli. Doon sa ating napanood na video, no, mga kapatid. Lalo sa panahong ito na napakaraming kalamidad na nangyayari sa atin. So, napakalaga na patibayan natin yung pag-asa natin ng pagkabuhay muli. Ganon din yung huling bahagi na pag-aaral ng Biblia sa kongregasyon. Tiyak na natuto tayo ng higit doon sa halimbawa ng mga 12 espiya o tik-tik. Pero 2 doon ang isang napakagandang halimbawa para sa atin. Bakit? Kasi si Caleb at saka Joshua ay talagang buong-buo ang tiwala nila kay Jehovah, lalo na sa mga panahon na kailangan nila si Jehovah. Yung pagkatakot sa tao ay hindi nila inuna, kundi nagtiwala sila kay Jehovah. Isang napakagandang halimbawa para sa ating lahat. So ano naman ang ating pakaabangan sa susunod nating pulong sa darating na linggo? Bueno, abangan natin sa bahagi ng ating pulong na kapag may problema tayo, ano ba ang dapat na maging pananaw natin kapag may mga problema na dumarating sa buhay natin. Ganun din, kapag may problema tayo, tatalakayin sa atin na sa susunod na linggo kung paano tayo tutulungan ni Jehovah kapag nagkakaproblema. So, abangan natin yan sa darating na linggo sa ating susunod na pulong. Saran natin ang ating pulong ngayong gabi sa pamamagitan ng masiglang pag-awit sa ating mga aklat awitan sa song number 124. Ipakita ang katapatan. Halaw sa awit bilang 18, talatang 25.